Hi! Ito na naman ako ulit. Kanina sinishare ko about yung medalyo ni Saint Benedict. So, ito na naman, sinishare ko sa inyo yung isang medalyo ng Santo Niñong Hubad. Ito. So, ito na kasi naputol. So, I think time na i-share ko na sa inyo. Kasi ito yung nakatulong din ito sa akin. So ngayon, itong Santo Niñong Hubad, bago ko ito nabili, as I said, yung sa mga nauna kong vlog, kailangan mo makatapos ng 49 days na debosyon, poder at pondo. So ito habang binibili ko ito, kasi darating ito ng 1 week bago dating dito sa Malaysia. So, yung 49 days na yon, kasi ang 1 week is, 1 month, 3 weeks pala yung Yung 1 week, hindi naman siguro, mali yun. So, 3 weeks or 4 weeks, tama-tama na sa sa paghihintay ko na makarating ito. So, kasi sabi ng binilhan ko, 3 weeks sister or 4, darating na yan. So, isa ito sa binili ko na pampaswerte. Ito, ginagamit ko ito pang negosyo or pampaswerte at protection. Ito. So, una, kasi habang binibili ko pa ito or papunta pa lang sa akin, nagdadasal na ako, nagdadasal na ako kasi everyday ko nang dinadasal yung yung devotion, poder at pondo. So, yung dumating na ito, matatapos ko na yung araw na yun matatapos ko na yung pagdidebosyon para sa sarili ko, kasi ito yung time na yun is ito yung pinag-abalahan ko muna, kasi ako yung mismong bumili, malapit lang. So, ito in-order ko pa. So, ito yung mas nauna pa pala yung na-debosyonan ko ng nagsabay yung debosyon ng personal ko na debosyon, poder at pondo para personal. At saka yung una kong medalyo na parang nagsabay na yon yung dinadasal ko. Pero ito, habang paparating pa lang, nagdadasal pa rin ako ulit ng devotion, poder, pondo. Hanggat makarating na ito, kasi 49 days, 30 days pa ako inuulit ko na naman na makarating ng first Friday of the month. Ito makarating, sisimulan ko na yung pagdidebosyon niya, kasi may prayer ito eh. So, yung 49 days ko na kasi paulit-ulit ko niyan na dinadasal. At saka ito, sinisimulan ko pa ng dasal niya ng 49 days. So, yung na ito nakakatulong din sa akin kasi pang protection. Tapos, pag may problema ako, ito, mainit din ito eh. Kasi diba sa loob lang ko. First time kong pinapakita ito sa video ko kasi ito kasi matagal na, tsaka mga wishes ko na grant naman, kahit basic lang na imposibleng nangyayari sa akin personally. So yung mga major na mga hinihintay ko pa na I know na marating ko na yan. Pero hindi pa ngayon. So, yung mga basic lang muna I am very proud na dumating na at natupad na. So, I am very confident na ipakita ko ito sa inyo. Isa rin ito sa mga anting-anting o agimat na lahat ng mga gustong magkaroon nito, anting-anting,
nagtatangan nito, ito isa din ito sa kanilang pinapangarap na magkaroon sila. So ako, habang nakikita ko ito sa video na yung vlogger na sinusubscribean ko, yung mga nangyari sa kanya is granted kasi before siya nagbablog, may hawak na siya nito. So sa kanan niya pinapakita yung nag-grant na. So until ngayon pinapakita niya kasi of course you are happy what you have, diba? Kung na-grant na, so you share to everyone. Kung sino man yung mga gusto lang at naniniwala na totoo yung mga pinapakita niya. So itong gamit na ito na isang anting-anting ng Santo Niñong hubad, bumili ako kasi gusto ko sa negosyo ko, as what I said before or yesterday kasi yung isa kong vlog, na mayroon akong online business. So, I always pray na malalago yung negosyo ko. So, I am very, very confident na nasa ano na ako, yung hindi pa as in high, moderate lang yung mga takbo ng pag-online business ko kasi nga hindi naman ako master in dealing pero sa mag-close deal. So marami pa ring magre-reject sa akin. So I'm very thankful naman kasi natututo na ako mag-share kahit maraming beses na ako na-reject, pero palagi ko pa hinihiling sa kanya na matupad yung mga kahilingan ko. Yung mga pinaka-wish ko talagang matupad. So I'm very confident na matupad na yon. So ito ay sinishare ko sa inyo kasi isa din itong nakakatulong sa akin. Kung ano man yung hinihiling ko, kahit mga basic lang matupad. So ngayon, sinishare ko sa inyo kasi ginagamit ko rin protection. Ito protection at pampaswerte sa negosyo. Ang kadalasan sinasabi nito kasi pang ano daw ito sa gayuma. Ginagamit nilang pang gayuma. So sa akin, nagpipray ako ng gayuma na may akong mga tao na sasali sa akin. Pero hindi ako ng gayuma na maging boyfriend ko or asawa ko o partner din. Kasi ayaw ko nga. Kasi mahirap na mag-boyfriend ka or mag-asawa or partner na negative about business. Hindi ka niyan mag-level up. Lalo kang ma-down kasi yung taong negative, hindi ka matulungan. Stress lang yung mo, yung maabot mo. Kaya ito palagi kong ginagamit sa protection at saka pampaswerte. So itong Santo Niñong hubad, mayroon din itong prayer. Dadasalan mo din ito ng 49 days. May specific ito na prayer. Iba yung ginagamit ko kasi yung binibintahan ko, doon ako sumusunod sa kanya. Kasi yung ibang nagbibinta ng Santo Niñong hubad, may iba din silang prayer or orasyon. So sa akin naman, pero simple siya pero parang pangkalahatan na prayer yung hinihingi mo doon. So ito 49 days ko rin dinadasalan yung dumating na ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagdi-devotion poder at pondo ako before ako nagbili ng mga gamit na in-order ko sa ibang sa mga pinagbilhan ko, yung mga vlogger na yung mga legit kasi may ibang scammer kasi dalawang sa YouTuber na vlogger about mga anting-anting nabilihan ko, mga legit sila. Doon ako bumibili sa kanila. So ito naman, ang nabilihan ko nito, mabait po siya. Kahit hindi ko pa siya nakikita personal, nag-usap lang kami sa Messenger, alam ko siya, kilala, nakikita na niya yung pagkatao ko. Kaya may tiwala siya sa akin at ako nagtiwala din ako sa kanya. Kaya dumating sa akin itong mga gamit. So, ang binili ko sa kanya, itong Santo Niñong hubad at saka yung pinapakita ko sa aking short video yung
batong umo na 2. So, next time naman, yun na namang batong umo ipakikita ko. So, ito muna ngayon. At saka yung medalyon ni San Benito kasi para may ano pa ako ng oras may share. So, pasensya pag hindi maklaro yung sinasabi ko or kung sino man nakakita nito, pakiano lang comment kung hindi nyo maklaro yung mga sinasabi ko. Basta isinishare ko lang itong aking naranasan itong Santo Niñong hubad. Tinanggalan ko kasi ng kasi nasira, naputol. So nag-order pa ako ng isa nito. Coming na po siya. Hopefully. Kasi yon magdasal na naman ako ulit ng 49 days kasi bagong bili. I-welcome ko pa. So ito, ang naano ko lang is para sa akin is protection at saka pampaswerte. Kung may dasal man itong panggayuma, yung mga ginagayuma, ang intention ko is yung mayroon akong mapasali sa business ko or yung mga taong makinig sa akin or as long as nasi-share ko sa kanila about sa business, maniwala sila. So, nasa kanila na yun kung mag-join sila o hindi. Basta ako, nagpe-pray pa rin ako na may mag-join sa akin at may maniwala sa akin. So, yun lang ang hinihiling ko palagi na about nitong Santo Niño hubad. Kita niyo yung patuntoy niya, pikoy niya, sabi nila pang rito. Pero sa akin, parang baby na siya kasi diba ang baby kailangan alagaan mo sa prayer, yung baby, alagaan mo painumin mo ng gatas, yung sa baby pa, alagaan yung liguin mo, pagkainin, or yung pagkain nila is yung gatas. So ito naman, kasi sabi nila yung pag nagano ka ng mga gamit, bawal sa'yo yung gatas. Basta bawal uminom ng gatas kasi nahihina. Sa akin din naman, minsan matempt talaga akong uminom ng gatas. Kasi minsan uhaw na, wala na akong choice na mainom. Yan ang iniinom ko. Pero ito pagkatapos kong mainom yung gatas, mayroon akong oil na pang sa kanila. Kasi habang nagpe-prayer ka, nagbigay ka ng specific na prayer nila, nito, pinapahiran ko kasi ng lana. So, yung lana na inano ko is, or langis, pwede yung olive oil or yung coconut oil. So ngayon, ang nilalagay ko muna is yung aking olive oil na ginagawa ko lang kasi basta kasi olive oil, bagong bili, di ba yun yung hindi yung mga nasa kusina na pangluto o cooking oil, hindi. Olive oil at saka coconut oil. So, madalas inabanggit nila is yung coconut kasi yung coconut oil is yung, sabi nila is the tree of life kasi maraming purpose ang coconut tree na kaya nakapag-produce ng coconut oil. So, ito ang inano ko na isa dito ang oil ng niyog ang pinapahid ko nito. Lahat ng mga gamit ko, yan, nilalagyan ko ng coconut oil na dinasalan ko rin. Ako nagano ng dasal. Basta simple prayer lang with faith na maging siya. So, ito, bago din ko ito natanggap, at saka bago yung nabili ko na, yung binilhan ko, niritualan muna niya bago magkarating sa akin. Kaya very confident ako na yung gamit mo ay malakas. Saan ba ito yan? Hindi siya masyadong maklaro. Maklaro na ba? Ito mahiya, bibi. Kasi sabi nila pag malakas, blurred baga. Tingnan niyo kung Saka alam ko naman kahit totoo ito. Cute, di ba?
ito ang binibili ko kasi ginagamit ko pang loob, kwintas lang siya. Umiinit din ito pag may mga yun na nga sabi ko sa inyo, ito sila kasi nasa loob. Kasi pag di ba gawa ng tao ito, kailangan mo dasalan, bigyan mo ng dasal. Pag nasa ko na ito, katawan ko, pag may masamang mangyari sa akin, feel ko talaga, umiinit po sila. At minsan siguro pag yung yung matamlay ako, yung ano bang ibig sabihin ng ibang matamlay? Yung sad ka, malungkot, tapos yung isip ko, ito yung umiinit may concern din siya sa akin. Kaya sabi minsan ko, Bibi, magsalita ako mag-isa. Sabi ko, Bibi, may problema ako, ginaganan ko lang. Kasi binibibi ko siya eh. Marami akong hinihiling nga, kahit basic lang, binigay po niya. Ayan, simula namang lumuha yung ko. Kasi very, confidential yung mahiningi ko at saka yung personal na. Di ba sabi ko sa inyo, ayaw kong about sa manggayuman ng boyfriend. So yung time na yun, kasi pag nagproblema ako about sa boyfriend, inihiling ko lang na maging strong ako, pero hindi ko ginagamit sa gayuma kasi alam ko talaga yung gayuma, ayaw kong may balik sa akin baga. Kasi di ba pag nagano ka ng tao, in love ka sa tao, pag ginagayuma mo yung isang lalaki, ikaw lang ang na-in love, tapos siya, gagayumahin mo, parang in love sa'yo. Parang unfair. Kasi pag hindi na tumatalab yung gayuma, or mawala na, wala na rin yung feelings niya. At saka yung ikaw na bumibigay ng niya, attention, yung lahat ng oras na ibigay, halos na lang kaluluwa na lang hindi ko maibigay, yung ganun. Wala pa rin. Diba unfair? So, kaya ito habang nandito pa nung nandito na ito sa akin, may boyfriend ako na 3 years na kami. So, inaano ko talaga, naging kami hanggang 9 years o 8 years, pero walang nangyari kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ayaw kong manggayuma kasi pag mawala na yung visa ng gayuma, ang sakit, di ba? So kahit hindi ko nga siya ginagayuma, masakit pa rin, hindi pa rin ako pinili kasi may iba siyang yung choice na hindi naman, may iba siyang pananaw sa buhay. Hindi, naghiwalay kami, hindi third party. May iba siyang pananaw sa buhay. So ako naman, di natural, pareho kaming single. I'm very confident na pipiliin ako. Pero sabi niya, ayaw ko muna. So, sorry guys, na-share ko yung personal ko. So ito, kaya pag may problema ako, yung malungkot, inaano ko sa kanya na maging strong ako. Pero hindi ko ginagamit sa sa gayuma kasi ayaw ko nang masumbalik sa akin. Kaya gusto ko maging free ako. Walang sorry. Sakit kasi. Yung free ako sa mga about sa love life kasi yung pagpuso na kasi yung masaktan. Mahirap nang magtiwala. So, sabi nila, ito panggayuma, gamitin mo talagang yung tatala. Pero ako, hindi ko ginagamit kasi ayaw ko nang yung grabe yung triple pa yung balik sa akin. Kaya kahit yung nagkaroon na akong ng boyfriend na ilang taon kami, kahit sa isip ko man nagagayumahin siya, hindi ko ginagawa kasi kahit ikaw naman mismo babae, pag nakilala mo yung tao na 3 years na kayo hanggang 9 years or 11 years na kayo, malalaman mo na yung ugali niya. So ako naman, tahimik lang ako.
kinakain ko lahat, mga pang-insulto, yung pagbubuli, yung minamalita ko, yan, tinatanggap ko kasi nga, gusto ko nga yung mayroon akong magka-boyfriend or kapag mayroon akong pamilya kasi habang nandito ako sa abroad, yun ang gusto ko para magka-uwi ako, yung may pamilya ako na sarili. So, at I think, kahit dinadasal ko sa Panginoon na magkaroon ako ng loving partner, hindi pa rin binigay. So, sabi ko, sorry. Sabi ko, Lord, ang pag-ibig ay kusang darating. So, inaano ko lang na, sorry. Itong santo din yung hubad. Inaano ko talaga na, ninaglit ko talaga na hindi ako manggayuma ng tao. Ayaw ko manggayuma kasi masama. Pero hindi, kasi may ibang nanggagayuma, ginagamit nila sa masama. Kaya yung tao naging masama. Yung epekto ng taong ginagayuma nila, masama na naging masama ang ugali at saka naging masama na ang figure niya. So, at saka yung iba namang gayuma na ginagamit nila sa maayos, sa mabuti, maganda ang epekto kasi masama mabuti nila ginagamit. So, ito sa akin is ang ginagamit pang negosyo at saka yung may taong maniwala sa akin na about sa business ko na sinishare ko sa kanila, yun lang. Pero about sa love life, never kong ginawa po. So at least, I'm sorry kasi naging emotional ako. Ito ang ipakita ko sa inyo about sa mga medalyo ng Santo Niñong Hubad. So, iulitin ko na kung gusto nyo magdebosyon nito, kung gusto nyo magbili nito, o magtanga nito, kailangan mo lang magtapos kayo ng 49 days. Hanggat makarating na ito sa inyo, mag-prayer na naman kayo pang simula ng 49 days nito. Hanggat matapos mo yung personal mong prayer ng 49 days, ito itatapusin mo rin ng 49 days. So sa akin, kahit nakarating na ako ng 49 days, araw-araw ko na pong dinadasalan. Saka ito, kahit hindi na yung specific niya na prayer, hindi ko mapipray para sa kanya. Yung mga prayer na, yung binigay ko sa kanya, yung pampalakas ng anting-anting, agimat, or mga mutya, yun ang inaano ko sa kanya. Tapos minsan at yung malungkot ako, yung pangdagdag ng visa nito. So, yan lang po. Saka I'm sorry, naging emotional ako. Sige, salamat. Bye.